Isang kakaibang kwento at talagang nakakamangha. Isang tunay na pangyayari tungkol sa US pilot na nag-iisang pinabagsak ang satellite sa kalawakan gamit ang F-15 fighter jets. Ngunit bago po ang lahat. Para po pala doon sa mga baguhan ng channel natin, sana po wag nating kalimutang mag-subscribe at pag-ipindot po ang notification bell upang updated po tayo palagi sa mga bagong upload. And to all my friends and subscribers, syempre, maraming salamat po talaga sa walang asawa ninyong pagtangkilik sa ating mga video, sa ating mga balita. Maraming salamat po at tara, ipagpatuloy na natin. Si Major General Wilbert Person Jr. lulan sa kanyang F-15 fighter jets noong September 30, 1985. Ayan na siya. Sige, lipad lang. Ang bilis. Sa panahon yun, lumipad siya punteriya ang satellite sa kalawakan sa may bilis na Mach 1.2. At may anggulong 55 degree. Grabe. Para nang nakahiga ang piloto. Imagine, 55 degree pa tayo ang jet fighter, tapos ang bilis pa. Baka pwedeng matulog saglit. Sige nga, tingnan natin kung paano niya ginawa. Ayan o, bumubulusok pataas. Ang bilis. Nawala. Asa na kaya yun? Parang nasa kabilang mundo na, nag-teleport. Salaysay ng piloto na halos hindi niya na marinig ang tunog ng kanyang eroplano dahil sa sobrang bilis. At 13:40-200 hours. Ibig sabihin 13:40-200 hours is 1:42 ng tanghali. Kaagad pinaputok niya ang kargang ACM-135 ASAP missiles. Pinunteriya ang Sullivan 378-1 satellite. Ang pangatlong bahagi ng missiles ay tumama mismo sentro ang satellite na naging sanhi sa pagkawasak at pagbagsak nito. Ngunit, ano kaya ang dahilan bakit pinabagsak ang nasabing satellite? Alamin natin sa unahan. Pagkatapos ng kanyang misyon, ang kanyang fighter jet ay tinataguri ang Celestial Eagle or Agila mula sa langit, at kung mayroon lamang siyang ranggong major sa panahon ng kanyang misyon, nakalipas ang ilang taon, naangkin niya ang ranggong Major General sa US Military Air Force, at hindi lang yan. Dahil ang kanyang anak ay naging piloto din ng US Air Force, ang nasabing satellite inilagay ng Estados Unidos 6 na taon ang nakalipas. Ngunit kinakailangan itong pabagsakin dahil may tagas ang bateriyang nakakabit nito, na kung saan pinaniniwalaan na ang inilabas na likido ng bateri ay isang mapanganib na kemikal. Well, good job General. Grabe ang lakas ng loob. Pumunta kayo sa kabilang mundo. Anyway, para po pala doon sa mga baguhan ng channel natin, sana po wag nating kalimutang mag-subscribe at pakipindot po ang notification bell upang updated po tayo palagi sa mga bagong video. And to all my friends and subscribers, maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik sa ating mga video. Mari pa po tayong manood. Salamat.